Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong ito. Alang-alang sa inyo, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. God's agenda in the last day. So part 2 po ito ng pag-aaral natin yesterday. Ano po? At mahalaga po na makita natin na may agenda po ang Panginoon sa huling araw bago siya pumaritong muli. At alam niyo po, ang mga Kristiyano, dapat po alam natin yun at naghahanda po tayo. Kaya lang po, pagka ganitong may nangyayari ng mga kalamidad, o yung mga palatandaan na binabanggit sa Biblia, mas nafo-focus po ang tao doon sa mga palatandaan. Ano po? Kaya ang naipapakalat po ay hindi yung magandang balita, kundi yung takot. Ano po? At maging yung mga kasama nating mga pastor, mga ngaral, minsan po namamali ng focus. Ano po? Ang ipinipreach na po ay takot. Ano po? Hindi po yung pag-asa na binibigay ng Biblia na binabanggit po rito sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na ang Panginoon nais niya na maraming tao po ang maligtas. Ano po? At higit sa lahat, gusto niyang makita na marami ang magsisi at tumalikod na sa kasalanan kasi hindi niya nais na may mapahamak. So, kung titignan po ninyo, dapat tayong mga Christians, nakafocus po tayo sa totoong agenda ng Panginoon. Hindi yung parang binabantayan natin kung ano po yung mga world events at nagtatakutan tayo, pero hindi naman nagbabago yung ating buhay. At hindi naman na ipapangaral yung mabuting balita. Nauuwi lang tayo sa panic. Ano po? Sa halip na tayo po ay mag-prepare. So, ano ba ang agenda ng Panginoon sa huling araw? Nandiyan din po sa 2 Peter. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 15, isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. So yan po ang agenda ng Panginoon. Gusto niya maraming tao ang maligtas. Ano po? Kaya napakahalaga po na makita natin yon. Ano po? At ang mundo talagang papasama po ng papasama yan. Ano po, nabanggit ko yesterday, marami pong mga palatandaan tayong makikita pa. Ano po, nandyan yung paglindol, mga digmaan, yung mga tinatawag na tagutom, at maging yung mga salot at yung paglitaw ng mga bulaang propeta. Kaya very challenging talaga, ano po, ang mangyayari sa huling araw. Kaya dapat po nakafocus tayo sa salvation ng tao. Ano po? Kasi ito po yung mga panahon na talagang mag-overtime si Satanas. Ano po? At pipilitin niya na marami ang mapahamak. Pero linaw-linaw po, sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon hindi niya nais na may mapahamak. Mapapansin din natin na ang agenda ng Panginoon ay yung sinasabi po dito sa 2 Peter chapter 3 verse 14. Kaya nga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. So, mahalaga po yun mga kapatid. Sa mga panahon na katulad nito na naglipana na po yung kasamaan. Ano po? Dapat po tayong mga Christian ay mamuhay ng mapayapa. Walang dungis at walang kapintasan. So, kung naalala ko po yung pinag-aralan natin last week, ano po, very challenging po yung lumakad at mamuhay ng may kabanalan. Okay? So, yun po ang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag mawawala po yung ating paningin dun sa agenda ng Panginoon. Ano po? Gusto niya maraming tao ang maligtas at tayo mga Kristiyano mamuhay ng may kabanalan. Ngayon, kailangan din i-consider natin itong mga pagkakataong ito, no? Upang pangaral natin yung mabuting balita. Kasi nagkakaroon po ng awareness ang tao eh. Pagka dumarating na yung kalamidad at kung ano-anong palatandaan, ang mga tao napapag-isip-isip, ano po, at magtatanong na sila.
Ano ba talaga yung mangyayari sa huling araw? Tayo naman, alam natin yung magaganap sa pamamagitan po ng sinasabi ng salita ng Diyos. So samantalahin po natin yun mga kapatid. Ipangaral natin ang mabuting balita. Sabi sa Matthew 24 verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Kita po ninyo, no? Nasa atin pala ang responsibilidad na ipangaral ang mabuting balita. At sabi diyan, kapag naipangaral na ito, maganap na ito, darating ang katapusan. Kaya dapat bahagi po tayo ng Great Commission. Ano po? At pansinin niyo po ang sinasabi diyan, magandang balita ng paghahari ng Diyos. Explain po natin ng malinaw yung gospel na ang ating Panginoong Hesus po ay dapat tanggapin bilang personal na Panginoon at tagapagligtas ng lahat ng tao. Yun po ang magbibigay ng pag-asa sa tao. Ano po, kaya samantalahin po natin ito. No? Hindi yung natatakot lang tayo, natatakot po yung pinapangaralan natin. I-explain natin maigi yung magandang balita. Ulitin ko po magandang balita na nagdudulot, nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan. Okay. So, panghuli, yun po, lagi dapat tayong maging handa sa pagparitong muli ng Panginoon. Kasi kapag lumilitaw na yung mga palatandaan na yan, palatandaan na rin na malapit nang pumaritong muli ang Panginoon. Ngayon, paano pastor kung hindi? At least ikaw ay handa, di ba? Kesa naman yung datnang ka na hindi ka handa. Sabi sa Matthew 24 verse 44, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo alam. So parang magnanakaw daw, sabi ng Biblia, ano po, darating sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya dapat ay mga Kristiyano ay laging handa. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa mga katotohanan ito at muli inilalagay namin sa puso namin ang katotohanan ng mabuting balita na nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa tao at inaalis namin yung takot sa aming puso. At dapat bilang mga Kristiyano, gampanan namin yung aming tungkulin na ipangaral ang mabuting balita. At higit sa lahat, maghanda kami. Ang buhay namin ay tunay na maging kalugod-lugod sa iyong harapan. At naniniwala kami, Panginoon Jesus, sa pagparito mong muli, kami daratnan mong handa. Salamat po. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.